So, kamusta na mga idol? Tara, pag-usapan natin yung naging performance kahapon ng ating pambato na si Kai Sotto at kung paano niya tinutulungan ang Yokohama Bay Corsair na makapasok sa playoffs. Kaibigan, kung gusto mo ma-shoutout, please comment down below your name kung taga saan ka. Sa next video natin, gagawin ko ng paraan na ma-shoutout ka. Maraming salamat po. Well, kaibigan, no, laman po ng balita ngayon ang ating pambato na si Kai Sotto dahil nga po sa pangatlong third straight wins nila, no, double po ang naging performance dito ng ating pambato na si Kai Sotto. So yung 2 linggo na pagpapahinga ng ating pambato na si Kai Sotto, sulit na sulit po kaibigan. Nakita nyo naman, hindi lamang siya nakapag-flex ng kanyang muscle, talagang mas sumipag ngayon si Kai Sotto, mas naging maliksi. So kung napanood nyo po kahapon yung live po ng laban ng Yokohama at ng Toyama Grausers, si Kai Sotto po kapansin-pansin yung rebound niya po, mas talagang agresibo na siya, mas masipag na siya mag-rebound kumpara dati. Talaga yung talon niya ay hindi niya po pinipigilan kaibigan. Yung mga blocks niya talagang may diin, may hampas po talaga na kahit masugatan ng ating pambato okay na okay lamang. And so far ganun pa rin talaga, no, nasa first 5 lagi ang ating pambato na si Kai Sotto. Alam na po ni Coach Aoki Taketo kung paano gagamitin ng maayos si Kai Sotto, especially yung tandem nila ni Yuki Kawamura, which is naging effective kahapon. Umandar po agad, no, early pa lang ng first quarter, first 2 points agad ang ating pambato na si Kai, which is talagang nakikita naman natin minsan nahihirapan si Kai sa early ng first quarter, pero kahapon ang ganda ng performance. At kung titignan ninyo yung performance ni Kai Sotto ay may ihahalin tulad talaga natin sa mga NBA, pero kahit paano mga kaibigan nasasabayan ni Kai Sotto yung mga ex-NBA player, so maituturing talaga natin na pang NBA caliber etong si Kai Sotto. Yung iba kasi ang babaw po ng pangarap kay Kai, sabi pang PBA lang daw at malabo pa daw makapasok sa NBA. Guys, wala namang imposible, no? Basta pagsisikapan ng ating pambato na si Kai. Ngayon pa lang kasi nakikita na yung magandang highlights niya. At kung titignan po ninyo, kinakailangan na lamang ng 12 wins ng Yokohama sa loob ng 17 games nila para makapasok po sila sa playoff sa pang top, no? Kung hindi ako nagkakamali, kaya nila makapasok sa top 2 kapag nagtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo. Pero kung titignan nyo mabuti, ang mahalaga kasi dito, yung nabibigyan si Kai Sotto ng sapat na minuto sa paglalaro. 26 minutes po yung naging game ni Kai Sotto kahapon with 16 points, 14 rebounds, 2 assists, and 2 blocks. And so far so good. Kung titignan nyo, halos hindi nagkakaiba yung performance ng game ni Kai Sotto ngayon kaysa nung huling laban. Mas naging maganda pa nga po ngayon dahil kung titignan ninyo, mas sumipag, mas naipeflex ni Kai Sotto yung kanyang muscles at talagang nagkakalaman si Kai. Talagang hindi na siya naiilang pumasok sa loob. Dati kasi kapag si Kai Sotto nasa loob, napakadali lang po niyang balya, no? Madali lang siyang kuhanan ng bola, pero ngayon makikita nyo iba talaga si Kai. At ang napansin din natin kahapon, once na nakukuha ni Kai Sotto ang rebound, biglang pasa agad sa kanyang kakampi. Hindi niya talaga porte yung hahawak siya ng matagal sa bola. Ang talagang nagiging porte ni Kai Sotto sa ilalim, no, yung mga assist ng kakampi niya, especially yung mga assist ni Yuki Kawamura, yung mga pasa niya, yun po ang laging inaabangan ng ating pambato na si Kai. At nakakapansin din kahapon sa naging laban ng Yokohama at Toyama Grausers, si Kai Sotto ay nilalabas siguro pinakamatagal na po, 2 minuto, 3 minuto. Ibinabalik din po agad kasi alam ni Coach Taketo kapag walang Kai Sotto sa loob, makaka-score po yung mga scoring machine po ng kalaban. Tataas po, no, o lolobo po yung kalamangan, makakalamang itong Toyama Grausers, which is kahapon halos hindi naman nakaabol sa score Ang Yokohama talaga, nakita nyo kung paano talaga nila na control yung laban kahapon. Magaling din naman itong Toyama Grausers kahit hindi po nakalaro etong si AG Edo kasi nga dahil hindi pa talaga magaling si injury niya. At kung makikita naman natin, so far so good, maganda parehas yung pinakita. Pero yung pinupunto natin dito, si Kai Sotto, ngayon na po nagsisimula yung sinasabi natin na pagdomina sa Asia na kayang-kaya. Isipin niyo mga kaibigan, dahil kay Kai Sotto, mas nakikilala ngayon ng Japan B-League. Hindi lamang po sa Pilipinas, pati na rin po sa iba't ibang bansa sa Asia. Pagpapatunay lamang na hindi lamang for views or for
popularity itong si Kai Sotto, talagang may ibubuga at may naipapakita at may para sa akin mga kaibigan, siguro 5 taon simula ngayon naglalaro na si Kai Sotto sa mataas na liga. Ang tinutukoy ko nga po yung NBA dream ni Kai. Alam ko yung mga bashers pinagtatawanan lamang po yung sinasabi ko ngayon, pero sa mga solid fans ni Kai Sotto na nakakaintindi sa magagawa ni Kai at sa performance saka abilidad ni Kai Sotto, hindi po imposible yung sinasabi ko. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato. Alam ko sa mga susunod na game, mas maganda pa ang maiaambag at maipapakita ni Kai Sotto. Ngayon natutulungan ni Kai yung Yokohama B Corsair na makapasok sa playoffs at hindi po yan imposible. Well mga kaibigan, babawi na lamang po ako sa mga susunod, no. Isa-shoutout ko po mga solid fans natin and maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you very much.